Storytime tayo. May kwento tayo based on a true story. Noong 2007, isang misis ang nakakita sa asawa niya kahalikan ang kanilang 17-year-old na kasambahay sa mismong kusina nila. Umiiyak siya, umalis at nagpalipas ng gabi sa bahay ng magulang niya. Pero pagbalik niya kinabukasan, wala na sila. Umalis na ang mister niya at isinama ang kasambahay. Hindi na bumalik. Ilang taon siyang naghintay, naghanap, nagtaka. Hanggang isang araw habang nagfe-Facebook siya noong 2013, nakita niya ang litrato ng asawa niya kasama ang kasambahay at may anak na. Sa lahat ng sakit siya pa rin ang naiwan. Siya ang nagbayad ng utang nilang dalawa sa negosyo. Siya rin ang nagkasakit. Ilan beses siyang naospital dahil sa matinding pagdurugo. At sa bandang huli, kinailangan operahan at tanggalin ang kanyang matres. Sa kabila ng sobrang sakit ng loob, nagkaroon siya ng lakas at lumaban. Nagsampa ng kaso for violation ng VAUSI Law or RA 9262. Ayon sa Korte Suprema, guilty ang mister niya sa paglabag ng Section 5 ng Anti-VAUSI Law dahil ang ginawa niya ay isang uri ng psychological abuse. Hindi lang kasi physical abuse ang kinikilala ng batas. Emotional abandonment, public humiliation, at infidelity, this can also deeply wound a person's soul. Under RA 9262, ang sakit sa isip at damdamin, emotional and mental anguish, ay forms of violence. Kaya kung iniwan ka, pinabayaan, binaliwala, hindi mo kailangan maging doormat. May batas para ikaw ay maproteksyonan. Pero higit sa lahat, magsampa man tayo or hindi, sa tamang panahon, kakailanganin din natin magpatawad. Hindi para tayo ay abusuhin ulit. No, forgiveness is still possible, not for further abuse, but for emotional and spiritual freedom. Kasi kapag ang puso mo ay parang baso na puno ng galit, wala tong space para pumasok ang grace and tunay na pagmamahal. Tandaan natin, love is patient, love is kind. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ang tunay na pagmamahal, hindi nangiiwan, hindi nag-aalipusta. Let us pray. Lord, you said you are close to the brokenhearted. Panginoon, turuan niyo po kaming alagaan ang sarili naming puso. Ituro niyo po kung kailan lalaban, kailan lalayo, at kailan magpapatawad. At bigyan niyo po sana kami ng lakas para magmahal muli ng may karunungan at kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Mary, our Mother, please pray for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless us all.